I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Araw, I have just attended the 47th ASEAN Summit and related summits in Kuala Lumpur, Malaysia. The summit was once again an opportunity to discuss among our fellow ASEAN member states and partners how to navigate our future together amidst the various geopolitical and economic challenges that we face domestically, bilaterally, regionally, and globally. We discussed significant international issues, that emerging challenges that not only impact our peoples and our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirmed that the Philippines will continue to remain firm, calm, and resolute in defending our sovereignty, our sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, in accordance with, of course, international law. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace, to stability, and to economic progress. The leaders and I also discussed the ongoing situation in Myanmar and the implementation of the 5-point consensus to bring about a peaceful and lasting solution, which is Myanmar-owned and Myanmar-led. During this past 47th summit, we welcomed the full accession of Timor-Leste as the 11th member of ASEAN. This is a historic step that reaffirms ASEAN's commitment to unity and inclusivity. We remain committed to pursuing initiatives that will support Timor-Leste's capacity to assume its obligations as a full member of ASEAN, with the end goal of further building a people-centered ASEAN. The leaders and I spoke about future-proofing our region through economic cooperation and sustainable growth. We heard discussions from the IMF, from the BRICS group, from G20, amongst others. We reaffirmed ASEAN's collective commitment to rules-based, open, inclusive, transparent, and non-discriminatory multilateral system. We strengthened our trade with external partners with upgrades in the ASEAN Trade in Goods Agreement, amendments in our free trade agreements, and utilization of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP. At a time when the rules-based trading system faces significant challenges, these agreements will provide transparency, stability, and predictability, key foundations for building confidence among businesses and investors, and for sustaining ASEAN's role as a driver of regional and global growth. This economic development goes hand in hand with strengthening the socio-cultural community. We discussed the progress achieved and the actions moving forward for the environment, climate change, education, green jobs, and health. During this summit, the ASEAN leaders and I met with our counterparts from the United States, from Japan, India, China, the Republic of Korea, the United Nations, New Zealand, Australia. I highlighted the progress of our dialogue partnerships and how we envision the way forward together. On the sidelines of the summit, I met leaders and discussed ways to further strengthen our partnerships and expand cooperation in strategic areas. I met with the leaders of Cambodia, Canada, Thailand, Japan, the EU, Vietnam, Australia, New Zealand, and with the United Nations Secretary General. We reaffirmed our commitment to deepen bilateral relations and discussed cooperation on many fields of mutual interest, fields such as security and defense, maritime, climate action, trade, investment, agriculture, and people-to-people relations. And I thank them for expressing their support for our ASEAN chairship in 2026. The Philippine delegation and I are grateful to Malaysia, the chair of ASEAN this year, and our generous host for the successful 47th ASEAN Summit and related summits and 2025 chairship of ASEAN. During the closing ceremony of the summits, Malaysia turned over the ASEAN chairship to us. As the 2026 chair of ASEAN, the Philippines looks forward to building on the gains of Malaysia's inclusivity and sustainability theme and carry ASEAN forward as is our theme, navigate our future together. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. So yun mga kababayan, yan po ang arrival speech ng ating mahal na Pangulo. Shoutout sa mga Marcos Loyalists, supporters Filipino and OFW. Ayan, good morning po. Today is October 29, 2025. Well, siyempre,
ang Pangulo, pagka-uwi niya, I think, no, nasa Pilipinas na po siya ngayon, siya po ay dadalo sa effect, no, dyan po sa South Korea. Napaka-importante po yung effect na yan kasi more in yan business ang pinag-uusapan dyan Walang mga political tackles dyan, no? So, ang Pangulo, nakikita natin sa kanya yung With the Philippines at the helm, we will continue to ensure that ASEAN and ASEAN-led mechanisms and processes remain central. We, as ASEAN, will stand firm as the institution that serves as the driving force behind the region's evolving landscape. Our goal is not to diverge from past chairships, but to build upon the collective work of our predecessors. As we pledge our sustained commitment as chair, we likewise hope our vision will be shared amongst all ASEAN member states, the Secretariat, and all our external partners. It is in this spirit that I warmly invite you all to the Philippines with our collective resolve. Let us navigate into our future together. Narinig nyo yun? Alam niyo si Pangulong Marcos Jr., siya po yung leader na talagang masasabi mo na sa sarili mo na proud ka. Bakit? Nakakaangat siya sa iba kasi talagang magaling siya mag-English. Hindi lang po magaling sa English, mga kababayan. Yung talagang masasabi mo talaga na proud ka bilang isang Pilipino. Dahil yung Pangulo ng Pilipinas ay napakatalino. The way na magsalita siya, napapahanga. Kumbaga, natulala yung iba. Di ba? Kaya nasabi ko na angat si Pangulong Marcos Jr. Yung sa English niya kasi hindi ngungu ba? Hindi po dumadaan sa ilong. Di ba? Very fluent yung kanyang English na maintindihan nila lahat. Kung ikumpara mo naman sa iba, ang iba kasi parang hindi gaano maintindihan. Kasi nga parang maiksi ang dila nila, the way na magsalita sila ng English. Pero ang Pangulo, kaya bilib na bilib ka talaga sa kanya, as in, sa totoo lang. Kaya naman siya ang pinili. Ika nga yung bansang Pilipinas natin ang pinili na para sa susunod na Asian Summit. Ito po ang nangyari, di ba? 2026 ang Pilipinas ang magiging host magiging chairman ang Pangulong Marcos Jr. Alam niyo mga kababayan, bihira lang po lang ganyan kasi nangyari po yan nung 1975 ba, 1976, correct me if I'm wrong, sa panahon ng ama niya. So from that day, hindi na po nangyayari diba? Hindi na nangyayari. Mula kay Kurik hanggang kay Digong walang ganyan Hindi na isa pa kamay nila yung chairman para mag-host ng isang Asian Summit. Hindi po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi nakikita po ng mga Asian or world leaders sa kakayahan niya po mamuno bilang isang chairman. Kaya proud ako talaga sa kanya, sa totoo lang. Napakatalinong Pangulo na ito kahit saan mo dalhin kahit anong klaseng interview na itanong mo sa kanya, kayang-kayang sagutin. Sa totoo lang mga kababayan, the best talaga. Ito po yung isa sa mga highlights ni Secretary Gatchalian. Panoorin nyo to, guys. The DSWD is in charge of the
ASCC or the ASEAN Social Cultural Community. And it pertains to people-to-people exchanges or yung pamumuhunan sa taong bayan, investment in human capital. Yesterday, the President spoke heavily about improving or making our social protection in the entire region stronger to make sure that we protect the poor, the marginalized, and the vulnerable. Two, napag-usapan rin yung you have to remember that emergency response is with DSWD. Kahapon napag-usapan rin yung emergency rice facility in the region that where members can draw in times of disasters or calamities. So that is something that's very important to us because meron tayong tumatakbong programa ng Walang Gutom Food Stamp Program kung saan ang layunin ng ating Pangulo ay wakasan ng kagutuman. And we know that our vulnerable, marginalized, and poor communities, they are the biggest victims during calamities and disasters. It can set them back towards poverty again. Kaya napakaganda ng inisyatibo na yon at yung pagpapalawig at pagpapalakas ng inisyatibo na yon. And pangatlo, yung region-wide disaster response. Napag-usapan yun hindi lang ng Pangulo but kundi ng napakaraming mga world leader yesterday in the region na isa siyang mekanismo na dapat pag-igtingin, pagbutihin. At makailan lang nakita natin yon nung nagkaroon ng lindol sa Bugo, yung Japan came in with their non-food items na assistance or the logistical assistance naman nung mga nakaraang mga disasters where Malaysia and Singapore provided logistics para mas mapabilis yung paggalaw ng relief goods mula sa Maynila or sa mga city centers natin patungo sa mga disaster areas. So yun yung mga areas na ikinatutuwa at kinagagalak ng DSWD at we look forward to integrating with the countries in the region para ma-meet natin yung mga prescription o yung mga mandato kahapon sa mga pagpupulong. O yun mga kababayan, ganyan kahalaga ang ASEAN Summit, no? Na dapat talaga dadaluhan ng mga presidente sa iba't ibang dako ng mundo. Mahalaga talaga po yan. So, dahil dyan, dahil sa, alam nyo ba, ang mga nangyayari sa bansa natin ay nakikita naman yan sa buong mundo mga kababayan. Despite sa mga problema na nangyayari sa bansa natin, lalo na po sa korupsyon, nakita nyo naman, taliwas doon sa mga sinasabi ng mga anti-Marcos, walang mangyayari sa bayan kasi talamak ang korupsyon. Maling-mali po kayo Bakit kanyo? Kasi ngayon na-expose na, malamang hindi na po mangyayari yung korupsyon na yan. Magiging aware na po yung mga gusto pang mangurap, no? So, hindi na mangyayari po yun under the Marcos administration, 'di ba? Kumbaga, ang Pangulo gumawa ng paraan para masawata yung mga nasa likuran nito. Ngayon, ang pinakamalaking problema is the next administration now ay magiging mapagmatsyag yung pamahalaan sa panahon na yan na para nang sa ganun hindi na po magkakaroon po ng korupsyon. Tuloy-tuloy ang pagbabago, no? Kumbaga nililinisan ng Pangulong Marcos Jr. Dapat tuloy-tuloy ang paglilinis ng next administration. Kaya nakikilala tayo sa ibang bansa. Bakit? Kasi nakikita nila ang Pangulong Marcos Jr. na siya na mismo ang nag-expose. Kaya maraming leaders din na bumibilib sa kanya, mga kababayan. Kahit maraming korupsyon na nangyayari in the past, pero ngayon ay na-expose na, mga kababayan, medyo kahit papano nakakaluwag din ng kalooban. Sabi ng mga DDS, walang pag-asa ang bayan. Kung walang pag-asa ang bayan, bakit po bumaba ang utang ng Pilipinas? Bakit po nakakabayad ng utang ng Pangulong Marcos Jr. every year? Sige nga. So, yung korupsyon na yan, hindi naman po sa bawat kumpanya may korupsyon, no? Yan lang nakikita natin, di ba? Sa DPWH, kasabwat yung mga ibang politician, ibang official at mga contractor. So, dyan na yan magtitigil, no? Dahil na-expose na So, I hope tuloy-tuloy na po yan. Kaya abangan po natin ang mga resulta ng mga investigasyon, mga kababayan. So, yan po ang kaganapan sa ASEAN Summit. Nakasama po ang mga ibang sekretary ng Pangulong Marcos Jr. Ayan
Siya yata yung Secretary General, ano? Baka siya papalitan ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Who knows? Hindi natin alam. I hope so, di ba? Kasi kung nakikita nila yung galing ng Pangulo, mga kababayan, baka siya na talaga ang titipuhin na kukunin bilang bilang Secretary General ng United Nations, o siyang mamuno, di ba? Hindi natin alam. Yan kaisipan ko lamang. Posible yan. Kaya ipagdasal natin mga kababayan para magiging member tayo ng United Nations. Who knows, 'di ba? Hindi mo alam ang blessing na ibinigay ni Lord sa atin dahil ang pangulo natin na napakagaling, 'di ba? Sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy nawa ang suporta natin sa ating mahal na Pangulo. Tuloy-tuloy po yung pagdarasal na marami pang blessing sa kanyang pamumuno, mga kababayan. Pasensya kayo, maraming manok dito sa gilid ng bahay namin. Minsan naiirita ako yung sasalita ako tapos sinabayan ng manok. Ay nako, manok pa more. At maraming aso, ewan ko, mga bes, ha? No? So, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Abangan po natin ang pagpunta niya sa APEC sa South Korea. Ayan po ay invitation. World leaders, puro business ang pag-uusapan dyan. Kaya maganda po yan. Alam nyo naman si Pangulong Marcos Jr. Business-minded po yan. So, yun mga beswa. Thank you for watching. See you again. Bye-bye-bye and babush. God bless Philippines.